Kuwento ni Ignacio. Panahon ng 1975. Lugar ng Capiz. May mga taong sadyang likas ang angking kakayanan at tinatawag nila itong bertudes. Subalit ang ilan sa mga ito ay hindi pa nila alam ang tunay nilang pagkatao. Subalit sa paglipas ng panahon, unti-unti nilang natutuklasan ang lahat ng kanilang abilidad sa mga taong kanilang nakakasalamuha. Apo, Boyet, ibaba mo nga muna yung mga nakuha mong panggatong. Tama ba itong naririnig ko? May sanggol na umiiyak roon. Halika't samahan mo ko't hanapin. Naglakad ang dalawang maglolo patungo sa masukal na damuhan. Subalit bago pa man lamang sila makarating roon, may mga bakas ng dugo silang nadaraanan. Ngunit wala namang katawan ng tao na maaaring pagmula ng dugong iyon. Lolo Isko, dito pong malakas nang gagaling yung iyak ng sanggol. Ang tumpok na damong ito, hindi po kaya tiyanak yan? Walang tiyanak sa oras na ito, Boyet. 8:30 na ng umaga. Malakas ang pakiramdam ko na sanggol yan. Dahan-dahang lumapit ang matandang si Mang Isko at nang buklatin niya ang makapal na damo. Marahan niyang nasipat ang isang sanggol na may pulang telang panyo sa kanyang tabi, pati na rin ang isang medalyon. Sinasabi ko na nga ba, Boyet? Sanggol lang nandirito. Papaanong napunta ang batang ito rito? Patingin nga po, Lo. Oo nga, no? Hindi po kaya tiyanak yan, Lo. Nagpapanggap lang na bata. Kasi nabutan na ng araw dito eh. Tumigil ka nga riyan ng kakasabi ng tiyanak, Boyet. Sanggol ang nasa harapan natin. Nasaan na kaya ang mga magulang nito? At bakit may mga nagkalat na dugo roon? Samantalang buhay na buhay at masiglang sanggol na ito. Dahan-dahang kinuha ng matandang si Mang Isko ang sanggol. Tumigil ito sa kanyang pagiyak nang makaramdam ng init ng mga braso hanggang sa maglakad na ang maglolo pabalik sa kanilang barong-barong. Ibaba mo na ang panggatong na nakuha natin, Rian, Boyet. Kumuha ka ng malinis na damit roon. Papalitan natin ang kasuotan ng batang ito. Sige pulot, kukuha lang po ako. Pero malalaki naman po ang damit natin, Louie. Wala pong magkakasya sa batang yan. Sige na't kumuha ka na. Ako nang bahalang pagkasyahin sa kanyang katawan upang hindi na ginawi ng sanggol na ito. Wala nang ibang pagkakakilanlan ng sanggol maliban sa medalyon at pulang panyo. Eto po, Lo. Damit mo po yan na nakuha ko ron sa may aparador. Salamat, Boyet. May pakiusap ako sa'yo. Maaari bang pakuha roon ng termos? Samahan mo na rin ng maliit na planggana. Dadampihan ko lamang ng maligamgam na tubig ang kanyang katawan upang kahit papano'y makaramdam siya ng init. Tuloy pa rin ang pag-aalala ng matandang si Mang Isko kung sino nga bang tunay na magulang ng batang yun at kung saan ito nanggaling. Papanong napadpad ito sa masukal na damuhan samantalang may kalayuan ito kung saan sila kumukuha ng mga panggatong. Eto na po, Lo. Kumuha na rin po ako ng malamig na tubig para maihalo niyo po dyan sa mainit. Sige na, Boyet, at ako nang bahala rito. Pakiayos mo na lamang yung mga panggatong na nakuha natin. Isalansan mo roon sa may abuhan para pag nagluto tayo ay mainita naman at madaling paliyabin. Sa murang edad ni Boyet ay naaasahan na ito sa kanilang tahanan. Siya nga po pala, isa rin siyang ampon na naulila na sa mga magulang. At dahil sa walang pamilya ang matandang si Mang Isko, kinupkup niya ito na siya nang nag-aruga at nagsilbing magulang. Lo, tapos na po mga gawain ko at nagluluto na rin po ako ng kanin. Salamat, Boyet, sa pag-aasikaso mo. Maaasahan ka na talagang bata ka. Mabuti na lamang sa pagdating ng sanggol na ito. May makakatulong na ako sa pag-aalaga sa bata kung sakaling walang kumuhang magulang sa kanya. Ay, ang ganda naman ng umaga. Sabayan mo pa ng mga huni ng ibon dito. Siya nga pala, nasan si Lolo? Hindi ko siya napansin sa mahigaan pati na rin yung sanggol. Saan kaya nagpunta yun? Sa umagang yun sa pagsilip ni Boyet sa may bintana, nasipat niyang nandoon sa labas ang kanyang lolo Isko. Dali-dali siyang nagtungo roon
habang ang sanggol ay pinasisikatan sa araw. Lolo Isko, ang aga niyo naman pong gumising. Kamusta naman po yung sanggol? Magiging kapatid ko na po ba siya? Hindi ko pa masasabi sa ngayon, Boyet. Baka hanapin pa siya ng kanyang tunay na mga magulang. At kung magkataon man iyon, ibabalik natin siya. At ipagtatanong-tanong ko na rin kung may nawawalang sanggol ba dyan sa kabilang sityo o kaya naman sa kabilang burol para may sauli na natin ang batang ito. Sana po wala nang maghanap sa kanya para magkaroon na ako ng kalaro rito. Kaya nga po pala lolo, ano po bang kasarian niya? Kasi pinalis niyo ako kahapon kaya hindi ko nakita kung babae ba siya o lalaki. Isa siyang lalaki at kung sakali man na manatili siya rito sa atin, bibinyagan ko siya sa pangalang Ignacio. Kakaiba ang batang ito, Boyet. Hindi siya pangkaraniwan. Papaano pong hindi pangkaraniwan, Lo? Dahil sa panyo at medalyon. Malaki ang posibilidad na nanggaling siya sa pamilya ng mayroong karunungan. Sa kadailanang nakalathala sa panyong iyon ay hindi basta-bastang mga orasyon. Orasyon po, Lo? Tulad po ba yun ang ginagawa ninyo, Lo? Ang pagdarasal po ninyo sa 10 oras ng gabi pati na rin sa umaga? Ganoon po ba yun? Ganoon na nga, Boyet. Itatabi ko ang panyo pati na rin ang medalyon dahil alam kong mahalaga yun para sa kanya balang araw. Sa patuloy na paglipas ng panahon, ipinagbigay alam ng matanda sa barangay, pati na rin sa ibang mga kalapit sityo, gayon din sa kabilang burol, ang patungkol sa sanggol na nasa kanyang poder. Subalit ni Isay walang naghahanap roon na sobra namang ipinag-aalala ng matanda na baka nasawi ang mga magulang nito na marahil itinago ang sanggol upang hindi ito makuha ng kalaban na maaaring pumaslang sa bata. Makalipas ang 12 taon, binatilyo na si Ignacio. Samantalang itong si Boyet naman ay binata na. At ang kanilang lolo Isko ay unti-unti nang tumatanda. Ignacio, tulungan natin si lolo sa pagbibilad ng palay. Hindi kasi humihingi ng tulong yun Gusto niya nagkukusa tayo para madisiplina natin ang sarili natin. Sige po kuya, hihilahin ko na po yung ibang sako ng palay. Pinagtulungan nilang dalawang tinuring na magkapatid ang pagbibilad ng palay sa kainitan ng araw. Habang itong si lolo Isko ay pinagpahinga muna nila sa lilim ng isang malaking puno. Lo, nandun lang naman po kami ni Kuya Boyet. Bakit po hindi nyo kami tinatawag? Yung pala nagbibilad na kayo ng palay. Dito na po muna kayo sa lilim ng puno Kami na pong bahala doon ni Kuya Boyet. Akin na po itong kahoy na kalaykay. Kami na po magpapatuloy sa pagbibilad. Salamat sa inyo mga apo. Malakas pa naman ang inyong lolo. Kahit papano kaya ko pang magbuhat ng isang sakong palay. Wag nyo nga akong minamaliit dahil kalabaw lang ang tumatanda po. Si lolo naman hindi naman po kayo minamaliit Alam po namin nyo na malakas pa kayo. Pero aminin nyo na po na unti-unti na rin humihina ang katawan ninyo. Kung wala nga lang kayong karga sa katawan baka po bumigay na yan. Mabuti na lang at marami kayong agimat sa katawan ninyo. Pati na rin yung mga nakabaon na mutya. Binata pa ako kasama ko na yan. Pero hindi ako mamamatay hanggat hindi ko pinapasa yan sa inyo. Tatanggapin mo ba ang lahat ng ito, apo? Kung sakaling hirap na ang katawan ko at kinakailangan ko ng mamahinga. Bakit naman palagi nyo nang bukang bibig sa akin yan, Lo? Hindi pa naman kayo mamamatay Sabi nyo nga diba kalabaw lang ang tumatanda. Sige na pulot, magbibilad na po ko ng palay. Baka po kasi umulan pa Dagling napaw po ang matanda sa isang lilim ng malaking punong akasya. Samantalang ang dalawa naman ay abala na sa pagbibilad ng palay. Subalit sa hindi inaasahan, sa gitna ng init ng araw, biglang nagkaroon ng malakas na kulog na sinabayan pa ng kidlat at biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ano ba yan Kuya Boyet? Kanina lang ay sobrang init, tapos ngayon bigla namang umulan. Ano bang nangyayari sa panahon natin ngayon? Hindi ko rin alam Ignacio Isaayos na lang kagad natin ang mga palay para hindi mabasa ang mga ito. Ngunit habang abala sila sa pagsasaayos ng palay, napalingon si Ignacio sa matanda sa may lilim ng puno. Nakahilata na ito roon, kaya naman iniwan na ng dalawang lahat ng palay upang dali-daling magtungo sa kinahihigaan ng matanda.
Lolo Isko, ano pong nangyari sa'yo? Ignacio, kunin mo yung tubig na nandoon sa may baunan. Painumin natin si Lolo. Habang patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan, pinagtulungan nilang dalawa na buhati ng matanda hanggang sa makarating sa kanilang barong-barong na tahanan. Inihiga nila ito sa may sahig hanggang sa maya-maya pa. Bakit naman umiiyak kayong dalawa riyan? Ano bang nangyayari sa inyo? At bakit nandirito na ako sa loob ng ating tahanan? Kamusta ang pinapatuyo nating palay roon? Lolo Isko, ayos na ho bang pakiramdam ninyo? Kanina ho kasi nawalan kayo ng malay. Kaya ho binuhat namin kayo ni Kuya Boyet. Pasensya na kayo. Siguro ay sa sobrang pagod na ito. Mas maganda po siguro na magpahinga na muna kayo. At kami na po ang bahala ni Kuya Boyet sa lahat ng gawain dito. Kayang-kaya naman na ho namin. Makalipas pa ang ilang taon, lubusan ang nagbinata itong si Ignacio. Samantalang ang matandang Cisco ay nananatili pa ring buhay dahil sa lahat ng kanyang karga na magmula pa lamang sa kanyang kabinataan ay nandudo na sa kanyang katawan. Halika nga rito, Ignacio. Alam mo naman na siguro na isa kang ampon. Kayong dalawa ng Kuya Boyet mo. Maipagkakaloob ako sa iyo. Subalit ito'y nagmula pa sa iyong mga ninuno. Hindi ako nagkakamali roon. Dahil nang makita ka namin ni Boyet, nandodo na ito sa iyong tabi. Ang pulang telang kargado ng orasyon, pati na rin ang iyong medalyon. Sigurado ho ba kayo na nanggaling ho yan sa kanila? Nasisiguro ko po. At dahil sa nasa tamang gulang ka na ngayon, eto't panghawakan mo ang medalyon ng Trespeco Roma at ang talandrong panyo na maaari mong gamiting bako sa iyong ulunan kung sakaling may pupuntahan kang digmaan o kaya naman ay nasa panganib ka ay maaari mo itong gamitin. Maliban pa roon ay nalagaan ko ito ng mahabang panahon upang ang kanyang bisa ay magpatuloy. Kaya buhay na buhay ang tsalekong yan. Gayon na rin ang Trespeco Roma na muli ko nang ibinabalik sa iyo. Salamat pulo sa pangangalaga. Para sa naman pong tungkod na ito at libreta? Mapapansin mo sa iyong mga mata na normal na tungkod lamang yan. Subalit sa mga mata ng elemento, pati na rin ang masasamang nilalang. Yaan ay isang kumikinang at matalim na espada. Sigurado ka, Ulo? 100% sigurado dahil ako mismo ang gumagamit niyan. Ang tawag riyan ay kahoy ng alitagtag. Mahabang kwentong pinagmulan niyan at ang iba pa nga ay ginagawa itong cross na kwentas bilang pangontra sa lahat ng anumang elemento dahil sa nagliliwanag ito sa kanilang paningin na kanila namang sobrang ikinakatakot. Paano po itong libreta? Pag-aralan mo iho ang libretang yan. Nakikita ko sa iyong isa kang bertudes. Mas madali mo itong matututunan at madaling mapapagana ang mga orasyon gamit ang libretang yan. Mabuti nang habang malakas pa ako ay naibabalik ko na sa iyo ang dapat ay sa iyo. Aba Ignacio, nasa iyo ng tungkod ni Lolo. Patagal niya nang pinangangalagaan yan. Kahit saan nga kami magpunta noon dala-dala niyang tungkod na yan. Ano naman yung librong nasa iyo? Oo, Kuya Boyet. Ibinigay niya na sa akin to. At ang libreta naman pag-aralan ko raw. Pag-aralan? Para saan? Wala namang sinabi si Lolo Basta ang sabi niya lang pag-ingatan ko raw. Pero yung pulang panyo pati na rin yung medalyon. Natatandaan ko na makuha ka namin noon. Yan ang una naming nakita sa tabi mo. Itinago pala ni Lolo yan. Ignacio, Boyet, halay kayong saglit. May sasabihin lamang ako sa inyo. Habang nakaupong matanda sa isang tumba-tumbang upuan, lumapit ang dalawa. Subalit habang papalapit pa lamang sila, napansin nilang tila nag-uusal ang matanda. At sa kanilang pagdating nga sa harapan nito, pareho silang sabay na pinayuko at parehong binugahan ng usal magmula sa kanilang ulo hanggang sa kanilang mga paa. Ano pong ginawa ninyo, Lo? Ang init naman po ng dumampi sa aking katawan. Ganoon din bang naramdaman mo, Ignacio? Pareho lang tayo, Kuya Boyet. Hindi ko rin alam kung anong uri ng pakiramdam yon. Basta parang nanunuot sa aking kalamnan at parang ang bigat. May ikinarga lamang ako sa inyo. Total nasa ustong edad na kayong dalawa. Siguro ito na ang tamang panahon upang sabihin sa iyo, Ignacio,
na ang pumaslang sa iyong tunay na mga magulang ay hindi normal na tao kung di nasa lahi ng mga aswang. Lahi ho ng mga aswang? Ganoon na nga, Ignacio. Kaya nga nang matagpuan ka namin, nagkalat ng dugo sa di kalayuan. Mabuti na lamang at hindi ka napansin ng aswang na yon at ang iyong mga magulang lamang ang kanilang tinugis. Sila pala ang may kagagawan. Pagbubutihin ko ang pag-aaral ni Tulo upang may pagiganti ko ang aking mga magulang. Sabay na nag-aral sa isang libretang parehong ampon. Subalit itong si Ignacio ay mas mabilis na nakakapagpagana ng mga orasyon dahil sa pagiging Bertudes. Pagkalipas ng 6 na buwan, isang gabi, habang nandoon sila sa bukid, inabutan na ng takip silim dahil sa pakikiramay sa namayapang kakilala. Maupo po muna kayo. Salamat naman at nakarating kayo sa aming bahay. Salamat sa inyong pakikiramay ha. Wala pong anuman yun, Aling Lourdes. Ano nga po palang kinamatay niya? Mahirap mang ipaliwanag ito, iho. Pero nang umuwi siya ng 10 oras ng gabi, pagdating niya rito sa aming bahay ay namumutla siya hanggang sa sumuka ng sumuka. Pinagpahinga ko nga muna, baka dahil lamang sa pagod. Subalit kinabukasan ay hindi na siya gumising. Hindi ho talaga natin masasabi ang buhay. Kahit sa anumang oras o kahit saan ay maaari ho itong bawiin sa atin. Siya nga ho pala, Aling Lourdes. Tanggapin niyo ang kunting salaping ito. Sana ho kahit papano ay makatulong. Magkakasamang 3 sa pakikiramay. Subalit sa 10 oras ng gabi nang umalis na sila roon, may narinig silang pagaspas ng mga pakpak na para bang nagmamatsyag lamang ito sa kanila at paikot-ikot sa kanilang dinaraanan. Ignacio, Boyet, naririnig niyo ba ang kanina pang sunod ng sunod sa atin? Dala mo ba ang tungkod mo, Ignacio? Nandito sa aking likuran. Magagamit mo yan ngayon. Makakatikim ng matinding hagupit ang nilalang na yan. Siguro ay nanggaling ito sa lamay at sumunod pa sa atin. Ay nako, mabibilang ka sa napaslang ng tungkod na yan kapag nagkamali kang lumapit. Lo, mukha nga pong palapit ng palapit sa atin eh. Hindi niya yata tayo nakikilala. Ikaw na bang bahala sa kanya, Ignacio? O pagpapraktis sa nating dalawa? Tuluyan nang lumapit ang nilalang sa kanilang 3, subalit imbis na harapin niyon ni Ignacio, ipinagkatiwala niya sa kanyang Kuya Boyet ang pagpaslang roon sa kadahilanang inilalaan niya ang kanyang sarili sa mga pumaslang sa kanyang mga magulang. Ikaw nang bahala sa kanya, Kuya Boyet. Alam kong kaya mo yan. Ito ang unang pagpaslang mo para masubukan na rin ang lahat ng iyong kakayanan. Ikaw ang bahala, Ignacio. Ikaw rin, tingnan mo kung paano gagawin ko sa kanya. Gamit ang mga abilidad na nanggaling sa libreta. Mali ka ng sinundan, aswang. Tutustayin kita ngayon at masusunog yung katawan mo dahil sa init ng iyong pakiramdam. Tiwalang tiwala si Boyet sa kanyang natutunan, habang ang aswang na nasa kanyang harapan ay nasa anyong isang malaking baboy ramo, maliban sa nanggaling ito sa malaking ibon. Ayos ang kakaibang abilidad nito ah. Pabago-bago ng anyo. Hoy, hindi ako natatakot sa'yo. Kahit na anong uri pa ng nakakatakot na anyo ang gayahin mo. Halika, sige, lumapit ka pa sa akin. Matitikman mong hinahanap mo. Ito ang unang pagkakataon na makakapaslang ako ng tulad mo. Maya-maya pa sa ilang minutong nakalipas, gamit lamang ang mga orasyon, pinaslang ni Boyet ang nilalang hanggang sa magkikisay ito na para bang may malakas na boltahe ng kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan hanggang sa huminto na ito sa kanyang pangingisay na ikinatuwa naman ni Boyet dahil gumana ang kanyang pamamaraan sa paggamit ng mga buhay na salita. Ano ka ngayon? Isang malakas na boltaheng hindi kinaya ng iyong katawan. Pasensya ka na ha. Ako pa lang ang nakalaban mo. Paano na lang ang kapatid kong si Ignacio? Baka magkaluray-luray pa ang katawan mo dahil sa kanya. Iwanan na natin ang katawang yan. Magiging abo rin naman yan bukas. Kapag ka nasikatan ng araw. Sige na't halina kayo. Lalo pang lumalalim ang gabi. Kinabukasan ng umaga, napag-isip-isip ng dalawang itinuring na magkapatid na kinakailangan nilang magtungo sa kabayanan
para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Subalit habang patungo sila roon, may isang maliit na kubo silang nadaanan. May mga lalaking nakatambay roon. Ang iba pa nga ay may dalang karit na may kanya-kanyang patalim. Hindi maiiwasan sa ibang taong may masamang layunin hanggang sa harangin sila ng mga ito na nagwiwika ng, Kayo ba yung dalawang binatang nandoon sa kabilang burol? Yung may kasamang matanda? "Kami nga ho yun. Ano ho bang atin?" Wala naman. May daladala yata kayong bayong. Mukhang mamimili yata kayo sa kabayanan. Baka naman maaaring bagihan nyo kami. Kahit na konting salapi lang. Bibili lang kami ng maiinom ng mga kasama ko. Nanunuyo na kasing lalamunan eh. Kinakailangan na ng alak. Pasensya na po kung sino man kayo. Pero sakto lang po yung dala naming pera. Di pagkasyahin nyo. Ang mahalaga magkaroon kami. Sige na. Mamaya dito rin kayo daraan. Huwag nyo nang hintayin na magalit pa ako. Pang-alak lang naman ang hiningi ko sa inyo eh. At sa pagkakataong yun ay nakapagbitaw ng mabigat na salita itong si Boyet. Dahil na rin sa pangingikil ng isang magsasaka na hindi nila alam kung saan ang galing. Umalis na nga kayong 5 dyan sa daraanan namin. Kaya lalaki ng katawan ninyo. Hindi kayo magbanat ng buto. Para sa pagkain namin nakalaan ang perang ito. At hindi para sa pang-alak ninyo. May mga dala pa kayong patalim. Ano yan? Ginagamit ninyong panakot sa mga dumaraan dito? Kung ako sa inyo, umalis na kayo. Habang nakakapagtimpi pa kami. Aba, mukhang matabil ang dila ng isang ito. Sa totoo lang ay taga rito kami. Subalit matagal din kaming nawala. Dahil na rin sa ilang taong nakalipas na natapos ng misyon namin sa lugar na ito. Sige, pagbibigyan namin kayong dumaan. Dahil na rin parang ang tatapang ninyo. Yan ang gusto naming ugali. Sumunod na lamang ng tingin ng 5 lalaki sa kanila. Subalit hindi nagpatinag ang 2 itinuring na magkapatid. Tumitig rin sila ng masama sa 5 iyon hanggang sa lubusan ng makalayo. May napapansin ka ba sa 5 yun, Ignacio? Kakaiba ang pakiramdam ko sa kanila. Para silang mga demonyo sa aking paningin. Ikaw, ano bang napapansin mo? Pareho lang tayo, Kuya Boyet. Pero habang wala silang ginagawang masama sa atin, hindi natin sila maaaring galawin. Sa tagal ng panahon na dumadaan tayo roon, ngayon ko lang sila nakita na para bang hindi naman sila naninirahan dito. Sabi nga nung isang umarang sa atin, di ba? Matagal na panahon daw silang nawala rito. Siguro pabalik-balik sila kung saan man sila dalahin ng panahon. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad ang 2 hanggang sa lubusang makarating sa kabayanan. Eto, Ignacio, paborito ni Lolo. Kunin na natin to. Pati yun oh. Pilihan na rin natin ng tsinelas si Lolo. Sira-sira ng tsinelas nun eh. Nilagyan na nga lang niya ng kawad para lang magamit pa. Putol na yung pinagkakapitan sa hinlalaki ng kanyang paa. Hanggang ngayon pinagtsatsagaan niya pa rin gamitin. Sige, kunin na natin to, Kuya Boyet. Matutuwa nito si Lolo. Matapos nilang makapamili ng lahat ng kanilang kailangan, ang iniisip ng 2 ay baka nandudoon pa rin ng 5 kalalakihang yun na muli nilang matsyempuhan sa kanilang paglalakad. Ngunit laking pasalamat nila na wala na ang mga ito sa may kubo kung saan tumatambay ang 5 kalalakihang yun. Pabuti naman at wala na sila dito, Ignacio. Dahil kapag hindi talaga ako nakapagtimpi sa kanila, makakatikim sila sa atin. Bumaba silang mga yan sa panglabas na anyo. Akala siguro may hina tayong tao. Hindi pa nila tayo nasusubukan. Kapag nagkamali sila at nagbitaw ko ng mga salita ay mangingisay sila sa kanilang kinatatayuan. Hayaan na natin, Kuya Boyet. Wala lang siguro silang magawa. Ito yung pagsubok sa atin, Ignacio. Kapag mayroon kang karga sa iyong katawan, napakainit at madali akong matukso para magalit. Yun nga lang talagang disiplina ang kailangan. Kasi kapag tayo ang kinontrol ng mga gamit natin, tayo rin ang mapapariwara. Imbis na nasa puting kaalaman tayo, paliligaw tayo ng landas na mapupunta sa maling gawain. Kaya minsan napapaisip din ako kung ako pa ba yung nagsasalita o hindi na. Habaan mo lang pasensya mo. Nakadepende naman yan kung saan natin gagamitin. Para yung isang baril na itututok mo lang sa masasamang tao para kalabitin. Maya-maya pa sa muli nilang pagbabalik. Lolo Isko, sana ho ay matuwa kayo. Ito ho para sa inyo. Aba, ay bakit pa kayo gumastos para sa aking tsinelas?
Ayos pa naman itong ginagamit ko. Sira-sira na ho yan, Lo. Abay, palitan nyo na ho yan. Sige na, sukatin nyo na. Kaming dalawang pumili niya ni Ignacio. Salamat sa inyong dalawa. Tatabi ko lamang itong luma. Magagamit ko pa ito. Lalo na kapag umakyat tayo ng bukid. Gamitin na lang ho nating pangsigayan, Lo. Malapit na rin nung mabutas yan, oh. Manipis na yung sa may parting sakong. Nagkakaroon na nga ng hugis mata. Kunting-kunti na lang mabubutas na. Aba, itong mga batang ito. Mabuti ngayon at nakakabili kayo kaagad ng tsinelas. Samantalang nung panahon namin noon, nang nasa puder pa ako ng aking mga magulang, bago kami magkaroon ng tsinelas noon kailangan talaga naming magsumikap at mapapalo kami ng aming itay at inay kapag ka nasira kaagad. Kaya nga minsan noon tinatago ko na lamang ang tsinelas ko at nagpapaan na lamang ako para lamang hindi masira. Nakakatuwa naman ho yung karanasan ninyo, Lo. Sa bagay iba na ho ang panahon ngayon. Basta gamitin nyo na ho yung bago. Atake na ho yung lumang yan. Pagpipira-pirasuhin ko na ho para magamit nating pangsiga sa panggatong. Sa paglipas ng ilang araw, ang tahimik na buhay ng tatlong maglolo nagkaroon ito ng bakas ng pag-alala nang muli silang magawi sa lugar kung saan natagpuan si Ignacio. Ignacio, sa lugar na ito, dito ka namin natagpuan ni Boyet. Subalit umaga nang makita ka namin noon. Kaya ngang ipinagtataka ko, sa paglipas ng mahabang panahon, isang ori lang ang malakas na kutob ko na pumaslang sa iyong mga magulang, kundi ang mga aswang na dating naninirahan dito. Subalit sa paglipas ng panahon, pabalik-balik ako sa lugar na ito. Ngunit wala na sila. Hindi ko alam kung saan nagtungo. Pero pasasaan ba't babalik pa rin ang mga yan? Makakapaghiganti pa rin tayo, Ignacio, para sa iyong mga magulang. Kuya Boyet, hindi kaya sila yung nakasalubungan natin noong nakaraang araw? Pero ang babata pa nila, imposibleng sila yon. Mahabang panahon na rin ang nakalipas. Dapat ay matanda ng kanilang itsura. Kaya sa palagay ko hindi ang 5 lalaking yon. Saang parte ng lugar ninyo natagpuan? Pagkalipas po ng burol na ito, Lo, doon ho sila naninirahan. Mahirap magsalita ng tapos. Pero maaari naman na kung saan-saan sila manirahan. Lagalagang uri ng mga yan. At kung mapapansin mo na hindi sila tumatanda, maaaring may bertod sila ng immortales sa kanilang katawan. Yun ay pinagkakaloob sa kanila ng isang demonyo upang humaba ang kanilang buhay. At maliban pa doon, manatili ang kanilang kabataan. Hindi tulad ng tangan-tangan ko. Tumatanda ang aking pisikal na katawan. Subalit nananatili akong buhay at mayroong lakas. Sa tansya ko, Ignacio, sila nga yun. Pero wala pa silang ideya patungkol sa atin ngayon. Diba tulad ng sabi niya? Kaya nawala sila rito dahil tapos na ang kanilang misyon noon. Hindi kaya yung itay at inay mo ang kanilang misyon para paslangin? Maaaring mangyari yun nung panahon, lalo na kung nakakasagabal sa kanilang gawain. Siguro magandang gawin nito ay subaybayan sila para mawala ng haka-haka natin at tuluyan na nating makumpirma. Kailan mo ba gusto? Sasamahan kita, Ignacio. Tutulong ako sa inyong dalawa. Pero sa pagsubaybay kayo na muna. Kapag nakumpirma ninyo na sila na ngayon, tasama ako sa pagsalakay. Ayos lang ba yun sa'yo, Ignacio? Kami na lang ho ni Kuya Boyet. Mamaya niyan may mangyari pang masama sa iyo roon. Kahit papano magamit ko naman ang pinagkatandaan ko. At ano pa ba ang silbi ko sa mundong ito? Balang araw ibabaon rin ang aking katawan sa lupa. Wag na ho kayo makulit, Lo. Kami na hong bahala. Ignacio, sa likuran natin, may malaking ibon na pumapagaspas. At ang mga wakron ay patuloy sa paguni. May nilalang sa paligid natin. Nandiyan lang sila. At patuloy tayong sinusubaybayan. Inaabot na tayo ng gabi sa pagkwekwentuhan dito. Asa na yung ibang mga panggatong? Itabi na muna natin. Dahil baka biglang sumalakay ang mga yan. Nagulat ang tatlong maglolo nang biglang may magparamdam sa paligid nang hindi nila inaasahan. Sige, lumapit kayo sa amin. Para ngayon pa lamang maipaghiganti na namin ang mga magulang ni Ignacio. Malakas ang kutob ng tatlo na ang dumating sa mga oras na yon ay ang pumaslang sa mga magulang ni Ignacio.
Yan na nga yun, Boyet. Ignacio. Maiwan kang saglit dito lo at iikot kaming dalawa roon ni Kuya Boyet upang harapin na ang mga yon. Subalit nang nagtungo ang dalawa sa mas madilim at masukal na damuhan, wala na ang mga ito roon na animoy nagmatsyag lamang sa kanila upang kilalanin ng tatlo. Ano nahuli niyo bang dalawa? Siguro kanina pang nagmamatsyag sa atin niyon. Hindi lang natin naramdaman. Aba, mukhang may kakaibang abilidad ang mga iyon. Kahit ako ay nalusutan nila. Inabulong namin ni Kuya Boyet lo, pero mabilis silang nakatakas. May tamang araw din sa atin ang mga yan. Bumabalik pa rin pala sila rito sa lugar na ito. Ano kayang pinupuntahan nila? Hindi kaya ikaw ang hinahanap nila, Ignacio? Hindi ko rin alam lo. Di bale, malalaman ko rin ang lahat kapag muli kaming nagkaharap-harap. Nandito na tayo sa bahay. Sige na't ibaba na ninyo riyan ang mga panggatong. At sa ilang oras na nakalipas, matapos nilang kumain ng gabihan, tulala itong si Ignacio habang nakatitig sa kalangitan na tinitingnan ng mga bituin, gayon na rin ang liwanag ng buwan. Oy kapatid Ignacio, alam ko na iniisip mo. Kahit ba hindi naman tayo tunay na magkadugo isa ako sa nag-alaga sa'yo at kilala ko na ang ugali mo. Iniisip mo ba ang tunay mo mga magulang? Kaya ka nagkakaganyan ngayon? Ganoon na nga Kuya Boyet. Siguro kung hindi pinaslang ng mga aswang na yun ang mga magulang ko, sana hanggang ngayon kasama ko pa rin sila at masaya kaming namumuhay. May punto ka dyan Ignacio, pero sa tingin ko pinamumuhian ng mga aswang na yun ang mga magulang mo. Kaya pinaslang nila. Siguro parehong manggagamot ang mga magulang mo. At dahil sa dami ng nakakabangga nila nasagasaan nila ang grupong yan. Pero ang tanong sa aking isipan, paano napaslang ang mga magulang mo kung manggagamot sila? Basta magmatsyag na lang tayo Kuya Boyet. Bukas na bukas rin ng umaga, magtutungo tayo sa lugar nila. Maya-maya pa'y sabay na natulog ang dalawa. Subalit itong si Ignacio ay nakaranas ng matinding panaginip na tumutungkol sa kanyang mga magulang. Inay, Itay, Inay, Itay, Ignacio gumising ka nga dyan. Uy, nananaginip ka. Kanina ka pang sigaw ng sigaw Sandali lang at kukuha ko ng isang basong tubig. Matapos mapainom ng isang basong tubig itong si Ignacio, patuloy ang pagdaloy ng pawis sa kanyang muka at isinalaysay nito kay Boyet ang lahat ng kanyang nakita sa panaginip. Kuya Boyet, nagpakita sa aking panaginip si Inay at Itay. Subalit humihingi sila ng tulong sa mga oras na yun. Awang-awa ko sa kanila dahil sa pagdanak ng dugo sa kanilang katawan sa ginagawa sa kanila ng mga nilalang na yun. Uminahon ka na Ignacio. Pasasaan ba't matutuwa rin ang mga magulang mo sa'yo kapag naipagiganti na natin sila? Huwag kang mag-alala dahil hindi kita pababayaan. Nandito ako lagi sa likuran mo hanggang sa lubusan natin silang malipol. Kinaumagahan sa pagtiktilawak ng alaga nilang manok, sabay na gumising ang dalawang itinuring na magkapatid. At nang matapos nilang makapagalmusal, naganda ang mga ito at kinuha ang kanilang mga gamit. Mag-iingat kayong dalawa sa inyong pupuntahan at ang lahat ng itinuro ko'y gamitin ninyo upang lipolin ng masasama, lalo na ang pumaslang sa iyong mga magulang Ignacio. Salamat po sa lahat ng inyong gabay Loloys ko. Sige ho, talis na ho kami ni Kuya Boyet. Daladala ni Ignacio ang kahoy na patpat sa kanyang likuran, habang itong si Boyet naman ay tiwala sa lahat ng kanyang mga kaalaman, gamit lamang ang mga buhay na salita na maaari niyang gamitin sa mga nilalang. Kuya Boyet, nandirito na tayo. Sa palagay ko yan ang tahanan nila. Maghintay pa tayo ng ilang oras. Baka sakaling may lumabas sa tahanan yan. Subalit sa ilang oras na paghihintay, habang nakakubli sa makapal na kugon, niwala man lamang silang namamataan na lumalabas sa tahanang yon. Sa tingin ko Ignacio, walang tao sa loob ng bahay na yan. Puntahan na natin ang pintuan, sa pilitan nating buksan, at kung sakaling nandyan man sila sa loob, harap-harapan na natin silang paslangin kahit na nasaan yung tao pa sila sa mga oras na ito.
Tumayo ang dalawa sa pagkakakubli sa may kugunan at nagtungo sa may pintuan ng tahanan. Sabay sipa ni Ignacio hanggang sa bumulaga sa kanilang masangsang na amoy na nanggagaling sa loob ng tahanan. Ang lansat ang baho ng amoy, Ignacio. Parang may nabubulok sa loob ng bahay na ito. Kumpirmado, aswa nga silang naninirahan dito. At sa kasalukuyang yun ay walang tao, maliban sa dalawang paniking lumipad at nagtungo sa labas ng tahanan. Paniki, pati ba naman paniki may naninirahan dito? Kuya Boyet, halika. Tingnan mo ang kalderong ito. Hindi ko alam kung tao ito o hayop. Halos mabulok na ang kanyang itsura. Hindi ko kayang tignan, Ignacio. Lalabas na ako sa bahay na ito. Ang sangsang ng amoy. Hindi na kaya ng sikmura ko. Bigo sila sa paghihintay sa araw na yon, na para bang natunugan sila sa pagpunta roon. Kaya lumikas ang mga ito at lumipat ng ibang tahanan. Nandito pa kuya yung mga lanang ginagamit nila. Pagbababasagin ko ito upang hindi na nila mapakinabangan pa. May dala ka ba diyang posporo? Susunugin natin ang buong tahanang ito kasama ng umalingasaw na amoy dyan sa loob. Eto, Ignacio, saluin mo. Ayaw ko nang lumapit sa bahay na yan. Napakabaho talaga. Walang pagdadalawang isip na sinunog ni Ignacio ang tahanan. Hanggang sa maya-maya pa, lubusan na itong lumiyab at nilamon na ng apoy ang buong tahanan. Hindi natin alam kung kailan sila babalik, Ignacio. Pero ang sinisiguro ko, magagalit sila sa ginawa natin. At ihanda natin ang sarili natin sa pagbabalik nila. Malamang ay hahanapin nila tayo dahil sa pagsunog natin sa kanilang tahanan. Makalipas ang 2 linggo, tahimik pa rin naman silang namumuhay roon at wala ni kahit na anumang bakas na panggugulo sa tahanan nila Ignacio. Hindi kaya umalis na naman ang mga yan at tinabandona na ang kanilang tahanan. Tulad ng kanilang gawain, babalik lamang sila makalipas ang ilang taon. Hindi po maaari yun, Lo. Isang beses ko na silang nakaharap at kung alam ko lang ng mga oras na yon na silang pumaslang sa aking mga magulang, siguro hindi na ako nagaksaya ng panahon upang muli silang makalis rito. Pero wag tayong magpakakampante kasi baka nandyan lamang sila at patuloy lamang tayong pinakikiramdaman. Alam mo namang traidor ang mga yan. Hindi lumalaban ng harap-harapan. Palipasin na muna natin ang araw, Ignacio. Total wala naman sila rito sa ngayon. Magbilad na lang muna tayo ng mga naanin nating bagong palay. Para naman may maibenta tayo at pambili ng mga pagkain dito. Huwag ka mag-alala. Pasusupil din natin ang mga yan at makakahanap tayo ng tiyempo para sa kanila. Muli na lamang nagbilad ng ilan pang natitirang inaning palay. Gamit ang kalaykay na kahoy, pinagtulungan ng 2 itinuring na magkapatid ang pagbibilad roon. Kuya Boyet, paano kung hindi na sila bumalik? Maghihintay na naman ako ng ilang taon sa kanila. Binata na ako ngayon. Napakatagal na panahon ng lumipas. Tatapatin kita, Ignacio. Kahit ako hindi ko alam ang sagot dyan sa tanong mo. Ang gagawin lang talaga natin ay maghintay. Walang iba kung di ganun lang. Dapat pala hindi na sila bumalik rito. Para hindi na nagulo ang isipan mo. Na kahit na may kaalaman tayo na ganito, normal lamang tayong namumuhay at pang sariling pag-iingat lamang ang kaalaman natin. Pero nang makita mo sila at nang malaman mo na sila ang pumaslang sa iyong mga magulang, nagulo ng isipan mo sa kagustuhan mong muling makaganti. Siguro'y maunawaan mo, kuya, kung ikaw ang nasa sitwasyon ko. Sige na kapatid Ignacio, alam kong pinagdadaanan mo. Inakbayan na lamang ni Boyet itong si Ignacio. Sabay dinampi-dampi ang likuran upang kahit papano'y mabawasan ang bigat na kanyang nararamdaman na magmula sa kanyang nakaraan ay daladala niya na ito sa kanyang puso at isipan. Kinagabihan ay nagpaalam siya kay Lolo Isko, pati na rin kay Boyet upang magtungo sa lugar kung saan siya natagpuan ng matanda. May daladala itong kandila para sa kanyang pag-aalay ng dasal sa mga namayapa niyang magulang. Boyet, samahan mo itong si Ignacio. Bakit kasi sa 10 oras pa ng gabi? Pwede ka namang magtungo roon sa kinabukasan ng umaga. Alanganing oras na ito, Ignacio. Nagbabaka sakali na rin, Hulo. Malay natin bumalik pa sila roon at handang-handa na akong harapin sila. Pagbabayaran nilang kalapastangan ng ginawa nila sa aking mga magulang.
Sa pilitang sumama si Boyet, kahit na nga ba pinipigilan na ito ni Ignacio sa kadahilanang kaya niya na raw ang kanyang sarili. At nang makarating na nga sila sa nasabing lugar, nagsindi ng kandila itong si Ignacio at saka lumuhod sa lupa habang patuloy na nagdarasal. Maya-maya pa sa paghihintay ni Boyet, ilang minuto ring nakaluhod si Ignacio habang si Boyet naman ay nagmamatsyag na palingalinga sa paligid. Ang tagal naman magdasal itong si Ignacio. Kanina pa akong kinakagat ng lamok dito. Anong oras pa kaya siya tatayo? Sa bagay ayos lang, mukhang tahimik naman ang lugar. Makalipas pa ng ilang minuto, tumayo na itong si Ignacio habang nagsasalita kay Boyet nang, "Salamat Kuya Boyet sa pagbabantay sa akin. Sinamantala ko ng pagkakataong ito at isinumpa ko sa aking mga magulang na ipaghihiganti ko sila. Lahat ng sakit na kanilang naramdaman ay ipaparamdam ko rin sa mga nilalang na yon." Maghunos dili ka nga Ignacio. Nanggigigil ka na naman sa mga oras na ito eh. Baka dahil dyan sa galit mo ay mapunta ka sa kadiliman. Pati yung pulang tsaleko mo at ang medalyon. Iimbis na sa kabutihan natin gagamitin. Baka sa maling daan ka pa mapunta. Pasensya ka na Kuya Boyet. Nadadala lang ako ng emosyon ko. Napabuntong hininga na lamang noon si Ignacio habang nagmamasid sa paligid na tila ba may inaasahang dumating sa mga oras na yon. Ignacio, baka ito nang inihintay mo. May kumakaluskos sa parting yon. Pero hindi ako sigurado kung sila nga ba yon. Malumanay silang nagtungo roon. Pinatay nila ang kanilang gasera. Subalit sa kanilang pagdating, bumungad sa kanilang 3 baboy ramo na wala naman silang nararamdamang kakaiba. Nagkamali ako ng hinala Ignacio. Normal na baboy ramo lang ang mga yan na naghahalongkat ng kanilang mga pagkain. Nagiging paranoid na tayo sa paghahanap sa mga yon. Patsitsyempohan din natin sila. Siya nga pala Kuya Boyet, nalalapit na ang mahal na araw. Maghahanap ba tayo ng mutya nila Lolo Isko? Mas mainam pa nga siguro Ignacio, para kahit papano makalimot ka naman. Kasi magmula nang bumalik rito ang mga yon, parati ka ng aligaga dahil sa kagustuhang makaganti. Makalipas ang 9 na araw, dumating na nga ang araw ng Semana Santa. Nagpasyang 3 na maghanap ng mutya. At kahit naiika-ika na nga itong si Lolo Isko, sumama pa rin ito sa kanila na may daladalang pag-asang makakakita sila ng mutya sa araw ng Biyernes Santo. Magtutungo tayo roon sa kabilang burol. May batis roon at sa kalawakan ng batis na yon, maraming mga elementong naglalaro at minsan ang mga kagamitan nilang mutya ay naiiwanan nila sa muli nilang pagbabalik sa tahanan. Mukhang exciting yung sinasabi mo, Lo. Pero ang tanong may makuha kaya tayo? Susubukan natin. Paano tayo makakakuha kung nandito lamang tayo? May minsan lang dumating ang araw ng Biyernes Santo. At ang araw na ito, nagsisipaglabasan ng mga elemento upang maglaro. Matapos nilang makapagalmusal ng umagahan, dagli na rin silang nagtungo roon sa nasabing batis. At nang makarating na nga silang 3, may kalakasan ng agos ng tubig na dumadaloy sa batis na iyon. Lolo Isko, paano ho tayo maghanap dito? Medyo malaki ho yung tubig eh. Ano ka ba Boyet? Gamitin mo yung usal na binigay ko sa inyo. Hindi yung puro pagsasalita mo ang ginagamit mo. Matapos mong sambitin ang usal, 3 beses kayong papadyak sa lupa upang ang lugar na ito ay magkaroon ng selyado. At ang pamamaraan ding yon ay paghingi ng permiso sa mga elemento. Nakakatuwa naman po pala ito, Lo. Itong unang pagkakataon ng paghahanap ko ng mutya. Ikaw ba Ignacio? Nasisiyahan ka ba sa gagawin natin? Oo naman Kuya Boyet. Para magkaroon tayo ng mga bagong alaga. Sana nga may makita tayo. Nagpatuloy sila sa paghahanap sa gilid ng batis hanggang sa itong si Ignacio ay natungo sa dulong bahagi na may malalaking kakahuyan. Kanino kayang boses yung naririnig ko? May mahinahong boses na kumakanta, pero wala naman akong makitang tao. Isa pa kaming 3 lang nandirito. Si Lolo ay nanduroon, samantalang si Kuya Boyet naman ay nandudoon sa kabila. Kakaiba rin ang hanging dumadaloy, napakalamig, at tila ba nanggagaling sa malalaking punong ito.
Sino po ang nandiriyan? May ibang tao po ba rito? At dahil sa walang sumasagot sa mga tanong ni Ignacio, nagpatuloy na lamang siya sa kanyang paghahanap hanggang sa kanyang mapansin na pabalik-balik lamang siya sa malalaking punong yon. Hindi na tamang nangyayari sa akin at hindi ko na rin masipat si Lolo at Kuya Boyet. Sino ho bang nandirito at bakit ginagawa mo ito sa akin? Magpakita ka. Matapos na sambitin niyo ni Ignacio, mas lalong lumakas ang simoy ng hangin hanggang sa magpakita sa kanyang isang magandang diwata. Kulay puti ang kanyang kasuotan magmula sa itaas hanggang sa kanyang talampakan. Isa ka bang diwata? Isa nga akong diwata. Diwata ng hangin. Ikaw ang kumuha ng aking atensyon, kaya nandito ako ngayon sa iyong harapan. Pagpasensyahan mo na ang ginawa ko dahil paikot-ikot ka lamang rito. Kung hindi ko gagawin yon, hindi ko rin mapupukaw ang iyong atensyon. Anong pangalan mo? At bakit nagpakita ka sa akin? Patid ko may malalim kang suliranin at isa ako sa makakatulong sa iyo. Papaano mong nalaman ang nasa aking isipan? Kagad mo naman yata nakakalimutan na isa akong diwata. May kakayanan akong basahin ang nasa iyong isipan sa pamamagitan lamang ng bugso ng hangin. Pati na rin ang nasa iyong damdamin na matagal mo nang kinikimkim noon pa man. Kung magiging kaibigan mo ako, tutulungan kitang mahanap ang makakapagbigay ng katahimikan sa iyong isipan. Tawagin mo ko sa pangalang Luna at kapag kailangan mo aking tulong, tanggapin mo ang ginintuang singsing na ito. Yan ang magsisilbing koneksyon natin bilang bagong magkaibigan. Sigurado ka ba? Nasan ka na, Luna? Bakit bigla namang nawala yon? Matapos kong tanggapin ang singsing na ito, totoo kayang sinasabi niya na matutulungan niya ako sa aking suliranin? Ignacio, kanina pa kami hanap sa iyo. Nandiyan ka lang pala sa likod ng puno. Ano bang ginagawa mo riyan? May nakita ka na bang mutya? Nakatambay ka lang pala niyan, Ignacio eh. Eto't may nakuha na akong mutya oh. Pati nga si Lolo meron na rin. Mutya ng bulalakaw nakuha ko. Samantalang kay Lolo naman ikaloob ng kapre. Ito ang ibinigay sa akin, Lo. Isang ginintuang singsing. Aba, kung hindi ako nagkakamali, pinagkaloob yan sa'yo ng isang diwata. Diwata ng hangin. Tama ho kayo, Lo. Siya nga ho. At ang sabi niya sa akin ay makikipagtulungan daw ho siya. Makikipagtulungan saan? Sa paghahanap po sa pamaslang sa aking mga magulang. Mabuti naman kung gayon. May kabutihang loob talaga ang mga diwatang yan. Kapag ginusto nilang tumulong, sila na mismo magpapakita sa iyo at kusang magbibigay ng gamit. Gusto nyo pa bang ipagpatuloy ang paghahanap? O magpapahinga na muna tayo at kakain? Kumain na muna tayo, Lo. Gutom na rin ako eh. At ang bigat na ng baon na dala-dala natin dito sa aking bag. Kainin na natin to. Total malapit na rin naman ang tanghalian. Sigat magpahinga na muna tayo rito. Basta yung mga pinagkainan natin, huwag nating itatapon na kung saan-saan. Magagalit ang mga elementong naninirahan dito. Baka imbis na maging kakampi natin sila, baka talikuran tayo at iwan sa gitna ng laban. Sinamantala nila ang araw ng Biyernes Santo upang mas makapaghanap pa ng maraming gamit. At nang matapos na nga silang kumain, muli silang nagpatuloy sa paghahanap hanggang sa ang bawat isa ay makatagpo ng gamit na kanilang kinakailangan. Ayos! Pangil ng kidlat. Nandito lang sa may gilid ng batis. Ang tagal-tagal ko na naghahanap ng ganito. Dito lang pala kita makikita. Mukhang malapit ka talaga sa malalakas na boltahe. Yan ang abilidad mo, Boyet. Maliban sa paggamit ng malalakas na salita, pwede mong gamiting sandata ang pangil ng kidlat sa pamamagitan ng pagkarga ng mga usal upang maging matalim ito, nahihiwas sa masasamang nilalang na maaari mong makasagupa. Paano kinakailangan na nating umuwi? Magkukonsagra pa ako ng ibang mga gamit. Isama nyo na rin yung mga pinagkaloob sa inyo upang matuwa naman ang mga gabay sa mga dasal na magpapalakas sa kanila. Makalipas ang araw ng Biyernes Santo, mas lalong nadagdagan ang kanilang kakayanan dahil sa mga mutya na ipinagkaloob sa kanila ng mga elementong naninirahan malapit sa batis.
Kinagabihan, may isang lalaking naligaw sa kanilang tahanan. Nagmamadali itong kumatok hanggang sa pagbuksa ni Ignacio. Subalit ang lalaking yon ay nagtamo ng kalmot sa kanyang katawan habang patuloy ang pagdanak ng dugo. Ano hong nangyari sa iyo, Manggari? Halika at pumasok sa loob ng bahay. Bakit ka duguan, Gary? Ilala ko ang kalmot na yan. Hindi yan normal. Aswang ba ang sumalakay sa iyo? Pasensya na po kayo kung naabala ko po kayo rito. Ito lang po ang tahanang malapit sa aking napagdaanan. Tama po kayo sa inyong iniisip. Aswang nga po ang umatake sa akin. Boyet, pakikuha yung langis dyan. Kinakailangang maagapan ang kalmot nito dahil baka hinaluan ng laway ng aswang. Maaari kang mayanggaw, Gare, kahit sa pamamagitan lamang ng kalmot ng mga nilalang na yon. Ignacio, lumabas ka't hanapin mong may kagagawa nito. Baka isang mga yon sa pumaslang sa iyong mga magulang. Dagling lumabas si Ignacio habang ginagamot ng dalawa si Manggari na kasalukuyang may masamang tama dahil sa malaking kalmot na nandoon sa kanyang katawan. Bumalik na kaya sila? Pero sana nga tamang sinasabi ni Lolo. Nagpatuloy si Ignacio sa paglalakad hanggang sa makarating sa nasabing daan kung saan tinambangan itong si Manggari. Mukhang tahimik naman ang lugar pero may kadiliman ng paligid. Paano kaya kung subukan kong humingi ng tulong sa diwata ng hangin para tanungin kung nandito pa ba ang sumalakay kay Manggari? Diwata ng hangin, Luna, kinakailangan kong tulong mo. Maaari ka bang magpakita sa akin ngayon? Sa pagtawag ni Ignacio sa pangalan ng diwata, muli niyang naramdaman ang pagdampi ng malamig na hangin na nagmumula ito sa kalikasan hanggang sa magpakita ito sa kanyang harapan at dagling sinabi kung nasa saan ang nilalang na kanyang hinahanap. Mabuti naman at kinailangan mong tulong ko. Mag-iingat ka, Ignacio, dahil ang nilalang na yon ay may kasamang isang sigbin. Nandoon sila sa isang malaking punong yon. Sa may parteng masukal na damuhan, doon sila nagtatago para humanap ng tiyempo. Maraming salamat, Diwatang Luna. Hindi siya makakaligtas sa aking sandata. Pagpipirapersuin ko ang kanilang katawan hanggang sa lubusan silang mamatay. Tumakbong patungo roon si Ignacio at nang unti-unti nang papalapit sa nasabing damuhan, patuloy ito sa kanyang pag-usal habang nasa kanyang kamay ang kahoy ng alitagtag. Ang sandatang papaslang sa masasamang nilalang, pati na rin sa kahit na anumang uri ng elemento. Hanggang sa may narinig siyang malakas na pagaspas patungo sa kanyang kinatatayuan. Subalit hindi niya napansin ang isang sigbin dahil sa bilis at liksi nito na nandoon na pala sa kanyang tagiliran. Umalis ka ritong nilalang ka kung ayaw mong madamay. Subalit patuloy ito sa pagkagat sa kanyang braso at hindi mapigilan ang pagkaladkad sa kanya ng sigbin hanggang sa mapilitan na itong si Ignacio na itarak sa may dibdib ang espiritual na espadang alitagtag. Etong sayo, magsasama kayo ng iyong amo dahil sa pagiging hayok ninyo sa dugo at laman ng tao. Itigil mo na yan. Maawa ka sa kanya. Sinusunod lamang niya ang iniutos ko. Maawa? Naawa ba kayo sa binibiktima ninyo? Ikaw naman ang susunod ko. Lapastangang nilalang. Matapos paslangin ni Ignacio ang sigbin, isinunod niya naman ang aswang na yon na umatake kay Manggari. Hanggang sa mapagtanto niyang hindi ito kabilang sa pumaslang sa kanyang mga magulang. Ignacio? Ignacio, nandiriyan ka ba? Nandito ko, Kuya Boyet. Bakit nakaupo ka pa rin dyan? Napaslang mo na pala umatake kay Manggari at may kasama pang sigbin. Sa muling pagbabalik ng dalawa sa tahanan, maayos ng kalagayan ni Manggari. Laking pasasalamat nito dahil doon siya napadpad sa tahanang yon upang humingi ng tulong. Salamat ho sa inyo, Mang Isko. Pati na rin ho sa iyong dalawang apo. Akala ko ho katapusan ko na. Abuti na lang at nakatakbo ko. Kung hindi ay pinaglalamayan na ako ngayon. Mabuti kung pinaglalamayan ka pa. Ang masiste doon ay kung hindi na matagpuan ang katawan mo dahil sa hayok sa laman ng mga yan. Lalo pat sinabi sa akin ni Ignacio na may kasama pa itong sigbin
na pwedeng humigop ng iyong dugo. Siya nga ho pala, paano ho akong makakabawi sa inyo? Huwag mong isipin yon. Kahit naman siguro kami ang nasa iyong kalagayan at napadaan kami sa inyong tahanan, ay tutulungan mo rin kami, tama ba? Tama ho kayo, Mang Isko. Maaari ho bang bukas na ako umuwi? Talaga namang bukas ka pa namin pauwiin. Mamaya niyan may mangyari pa uling masama sa iyo. Eh di cargo di konsensya ka pa namin. Ipinagpilitan ni Manggari ang kanyang pagbawi at dahil sa nalalapit na ang kapestahan sa kanilang lugar, naisipan nitong imbitahan ng tatlo bilang pasasalamat. Wala namang problema sa amin yon. Sige, pupunta kaming tatlo. Pero ang tanong ko lamang sa iyo, Gary, bakit ka naligaw rito? Samantalang nandoon pa sa kabilang sitio ang inyong tahanan. Pinuntahan ko lang po, Mang Isko, yung malapit po na kaibigan ko rito. Sa 10 oras ng gabing ito, Gary? Opo, Mang Isko. Ay nako, alam mo namang delikado. Sa uli-uli ay mag-iingat ka ha. Hindi basta-basta maglakad sa gabi. Lalo pat napakadilim sa lugar na ito. Wala pa tayo sa modernisasyong pamumuhay. Isa pa ay bukid ang tahanan dito. Kaya pag-iisipan mo ang paglabas ng gabi. Baka hindi ka na makabalik sa inyong tahanan. At sa gabing yun ay doon na pinatulog si Manggari hanggang sa kinabukasan ng umaga. Sige ho, Manggari, mag-iingat ka hong pauwi sa inyong tahanan. Tulog pa ho si Lolo Isko eh. Siguro ay napagod kagabi. Sasabihin ko na lang mamaya ang pag-alis mo. Hanggang sa umalis na sa tahanan nila Ignacio si Manggari, maya-maya pa'y nagising ang matanda. Kagabi pa pala itong nakikiramdam dahil parang may kakaiba kay Manggari na pinagdududahan ng matanda, pati na rin ni Ignacio at Boyet. Si Lolo naman oo, pati na rin ikaw Ignacio. Kunwari pa kayong walang napapansin kay Manggari. Patay mali siya kayo kung baga. Hindi naman sa ganon. Malamang itong si Gary ay tinatakot lang upang gamitin laban sa atin. Yun din hong naisip ko, Lo. Kaya hindi ko rin maprangka-prangka itong si Manggari. Napapansin kong kakaiba ang kanyang kinikilos maliban sa kanyang pagiging balisa. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang araw ng kafestahan sa sitio nila Manggari. Nagtungo pa rin doon ang tatlo bilang pagpapaunlak sa panyaya nito sa kanila na magtungo sa araw ng kafestahan. Nandito na ho pala kayo, Mang Isko. Haliho kayo at maupo ho kayo rito. Mamaya hong gabi, meron nung sayawan sa aming plaza. Kahit na maliit ho yun dinadayo ho yun dito. Marami hong nakikipagsayawan kaya mamaya ho magtutungo tayo ron. Tasama lang ako sa inyo. Etong 2 alaga ko maaari pang sumayaw. Pero ako hindi na. Panunuorin ko na lamang kayo roon. Wow, talagang pinagkahandaan niyo po ito, Manggari. Ang sasarap naman po ng pagkain ninyo rito. Sige lang at kumain lang kayo. Talagang nakalaan yan para sa inyo. Kamusta na ba ang sugat mo sa iyong katawan, Gary? Magaling na ho, Mang Isko. Dahil ho dun sa nilagay ninyong lana. Parang kalmot na lang ho ito ng pusa. Mabuti naman kung gayon. Sige na tasikasuhin mo ng iba mo pang mga bisita. Kami nang bahala rito. Kaya na namin ang sarili namin. At sa paglayo nga ni Manggari, ang ilan sa mga pagkain doon ay may karga ng laway ng aswang. Maghiwa-hiwalay tayong 3. Boyet, ikaw ang bahala roon sa kabila. Ikaw naman dito, Ignacio. Kalasin natin ang lahat ng ikinarga sa pagkain para wala ng iba pang mayanggaw. Gamit ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng mga usal, kinalas nila ang bisa ng mga yon upang wala ng iba pang madamay sa pamamaraang ginawa ni Manggari. Subalit natitiyak nilang si Manggari ay hindi aswang na mayroon lamang na nasa likod nito ang patuloy na gumagamit sa kanya. Hanggang sa kinagabihan, muli nilang pinaunlakan ang pagtungo sa plaza upang matunghayan kung sinong nasa likod nito na patuloy na nag-uudyok kay Manggari. Hanggang sa maya-maya pa, nagpaalam si Manggari sa 3 na nagtungo sa 5 kalalakihan habang nakayuko. Sinasabi ko na nga ba, Lolo Isko? Silang 5 ang nananakot kay Manggari at ang lahat ng yun ay planado. Akala siguro nila may isa nila tayo. Hindi lang kami kahapon pinanganak. Huwag niyo kaming itulad sa lahat ng binibiktima ninyo na kayang-kaya ninyong paikutin sa inyong palad. Manatili ka sa iyong pagkakaupo, Ignacio. Uminahon ka.
Maraming tao rito. Hindi pa naaangkop ang iniisip mo sa sitwasyong ito. Pabayaan nating magdikta ang panahon upang ang 5 yan ay tuluyan nating malipol. Napansin nilang pasimpleng sinasakta ng 5 yon si Mang Gary hanggang sa muli itong bumalik sa kanilang kinuupuan nang hindi may pinta ang muka. Pabulong pangwika rito ni Ignacio na nakaakbay kay Mang Gary. Mang Gary, wag na ho kayong magkaila sa amin. Kilala na ho namin ang 5 yon. Kung pwede lang ho sana na wag na kayong matakot sa kanila at magtiwala ho kayo sa aming 3. Alam kong tinatakot nila kayo, pati na rin ang iyong pamilya. At upang matigil ng pananakot nila sa inyo, makipagtulungan ho kayo sa amin. Magtiwala ka ho, Mang Gary. Hindi ka ho mapapahamak, pati na rin ang iyong mga anak. Pero kapag tumaliwas ho kayo sa amin, mas marami pa hong tao mapapahamak sa ginagawa ninyo. Alam ho naming hinaluan ng laway ng mga yan ang pagkain na nandoon sa inyong tahanan. Pero gumawa ho kami ng paraan para doon upang wala nang iba pang maapektuhang tao. Dahil sa mga sinabing yun ni Ignacio, bigla na lamang humagulhol sa pagiyak itong si Mang Gary na pinagsisisihan ng lahat ng kanyang nagawa. Pasensya na sa inyo, Ignacio. Nagawa ko lamang yun dahil papas lang nila ang mga anak ko, pati na rin ang aking asawa. Ayaw kong mangyari sa kanila yun, kaya nagawa ko ang mga pamamaraang yun at sinunod ko ang mga utos nila. Huwag na ho kayong umiyak. Ganito ho ang gagawin natin. Pagkatapos ho ng tugtugang ito ng tambol, pati na rin ang manunugtog ng gitara, lalabas ho tayo sa loob ng plasang ito upang sundan nila tayo roon. At pagkatapos ho noon, tumakbo na ho kayong papalayo at magkubli. Kami na ho ang bahala sa 5 yan. Madali nga nilang isinagawa iyon. Nagtaka ang 5 aswang at nang makalabas na nga sila sa kasiyahan, dagliring tumayo ang 5 at sumunod sa labas ng plaza. Habang dahan-dahan silang lumalayo, dahil na rin sa lampara lamang ang gamit sa liwanag ng plaza, nagpatuloy pa rin ang kasiyahan gamit ang gitara at tambol. Subalit ang 5 ay napapansin nilang nanggagalaiti sa galit habang patuloy itong nakabuntot sa kanila. Hanggang sa lubusan na nga silang makarating sa lugar na may kalayuan sa plaza. Habang masukal ito at madilim, kung saan ay nagpalit anyo na ang 3 roon, samantalang ang 2 ay pilit silang kinakausap. Nasaan na si Mang Gary? Lokong lalaking yon. Ipinagkalulo tayo sa 3 ito. Papaslangin ko ang kanyang pamilya at isusunod ko na siya roon. Huwag niyo nang hanapin si Mang Gary. Dahil ito na ang huling gabi ninyo rito. Sino ka para diktahan kami? Ako lang naman ang anak ng pinaslang ninyo at kayong 5 ang ipinakita sa aking panaginip. Sa dami ng pinaslang namin, wala na kaming matandaan pa. Kaya kung isa ka man sa naapektuhan doon, wala kaming pakialam at isusunod ka namin sa namayapa mong magulang. Kompirmado, Ignacio. Silang ang 5 yon. Bayat tulungan mo si Ignacio upang wala nang magambala ang 5 yan. Kuya Boyet, huwag kang makialam dito. Ako nang bahalang pumaslang sa kanila. Dahil yun ang ipinangako ko sa aking mga magulang. Wala ba kayong matandaan na sa kabilang burol na ito ay may pinaslang kayong mag-asawa na may tinagong sanggol? Naaalala ko na. Ikaw ang sanggol na hinahanap namin noon, na anak ng 2 Bertudes na yon. At dahil sa magliliwanag na ng mga oras na yon, hindi ka na namin natagpuan at kusa na naming iniwan ang lugar. At yun ang malaking pagkakamali ninyo. Ang walang muwang na sanggol na hinahanap ninyo noon ay nasa inyong harapan na ngayon. Matapos makapagsalita ni Ignacio, walang awa niyang pinaslang ang 5 yun gamit ang kanyang pinagsamang kakayanan na nagmula pa sa pagiging Bertudes. Namangha si Boyet at Mangisko hanggang sa magwika ang matandanang. Yan ang paghihiganti ng isang anak ng Bertudes. Okay mga kaywaga, sa hinabahaba ng panahon sa pinagsamang kakayanan ni Ignacio bilang Bertudes at ang lahat ng naituro ni Mangisko, napaslang niya ang 5 pumaslang sa kanyang mga magulang at dahil nga doon ay nakaramdam na siya ng katahimikan. Subalit habang lumilipas ang panahon at sa patuloy na pagpasok ng modernong pamumuhay, hindi pa rin sila tumigil hanggang sa ipinasa na ni Mangisko kay Ignacio ang bertud na nasa kanyang katawan. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaywaga,
Palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell, para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Kwento ni Ignacio.